And for today's van life episode mula Misamis Oriental ay bababa ulit ang ating van life sa ilalim na bahagi ng Mindanao. If your heart should break on the map of my mistakes. The last resort. At marami tayong madadaan ng mga stopovers. Una, spring sa ilalim ng tulay. Ayan, dito tayo maliligo. Oh my God! Magpo-food trip tayo sa Claveria. Dito daw tayo mag-lunch. So, ang lunch namin ngayon ay sagot nila. Maraming salamat po sa mag-asawa. Ma'am, thank you po Welcome to Cedar. Napakagandang lugar mga first-timers, no? Oh. Nabulilyaso ang pagpunta sa Cedar Falls dahil sa sobrang lakas ng ulan. Pag ganun. Ang magpagulong-gulong sa sahig ng nataguri ang pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. Yun lang ang problema sa aming mga taga-Maynila, mga oto-oto. Magmumotor tayo dito sa Valencia, Bukidnon, Balik-Tanaw sa mga lugar na pinuntahan natin nung tayo nagsisimula pa. At susubukan nating akitin ang isang maliit na bundok dito sa Valencia na akala ko ay normal lang na bundok, isa palang aktibong bulkan. At yan ang mga nilalaman ng episode natin ngayon. Kung bibilangin natin kung ilang buwan na tayong nag-iikot ng Pilipinas na sinimulan natin sa Nueva Vizcaya, magtatatlong buwan na. 25 days nating inikot ang buong Luzon. Bumaba tayo ng May 15 para gawin ang Visayas and Mindanao leg. Kalagitnaan ng buwan ng July, nasa Mindanao na tayo. Paikot-ikot lang. Maraming salamat po Thank you. Salamat. Alright, tara. Abante na tayo. Down to our next destination. Maraming salamat. Dingoog, Misamis Oriental. Pag diniretso natin to, Butuan to Pero hindi tayo pupunta ng Butuan. Ilang beses naman na tayo napunta ng Butuan. Kaya ngayon, mula tayo sa CDO, Misamis Oriental, sa taas pa tong CDO, ay bababa ulit tayo pa Jensan. Diba? Sabog ang ruta. Pero yan nga yung maganda Para sa iba, ang pag-iikot ng Pilipinas, isang once in a lifetime event. Pero sa atin, buhay natin to. Iikot at iikot pa rin tayo kahit sa ang sulok ng Pilipinas pagkatapos ng Philippine Loop na ito. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, dadaan tayo ng Cagayan de Oro, babalik ulit tayo ng Valencia, Bukidnon. Napakaganda ng weather kagabi. Kumpara dun sa pinuntahan natin sa Talakag, hindi siya ganun kalamig. Malamig talaga kagabi, pero hindi siya ganun kalamig nung nasa Bukidnon tayo. Iba pa rin ang lamig ng Bukidnon talaga. Pero sa sceneries, mas na-enjoy ko. Ito ay lumamang pagdating sa scenery ng bundok na nagpo-fog. Tapos mababa yung fog ba, pero mas mahaba yung fog experience dito. Napakaganda ng kalsada. Dati naglulup ako dito, binabakbak ko dito na mag-isa Yung vibe niya, pinaghalong Marilake, Tagaytay, tsaka Baguio. Ayan, yan yung vibe ng lugar. Napakaganda kasi ng kalsada dito. Anyways, mga first timers, pababa na tayo. Pababa tayo mismo ng bayan ng Claveria. At meron nga nag-invite sa atin na dumaan sa kanilang kainan. At bago tayo bumaba ulit ng Valencia, Bukidnon, maligo muna tayo. Okay, stop over muna tayo. First stop over natin. Parte pa rin to ng... ano pa rin to? Parte pa rin siya ng Claveria. At dito sa Claveria ay marami naman kayong mahihintuan dito. Ilog, may mga maliliit na falls daw na hindi pa natin napupuntahan. Maraming resort daw dito, pero ito ang pinakahuli. Alam niyo kung bakit? The last resort.
Ayan, Hilton's Last Resort. Di ko alam kung bakit tinawag na Last Resort to. Siguro ito nga talaga literal yung pinakahuling resort ng Claveria kung babalik ka ng bayan. Bababain lang natin yung spring. Sensya na kayo, walang drone shot, masikip yung lugar. Literal na nasa ilalim ng tulay, yung pwedeng liguan. Pakalinis ng tubig. Hindi pa matao. Parang tayo pa nga lang yung pinakaunang pumasok dito. Ngayong araw. Dami. Ako'y paro. Napakaganda dun. Ali water, kahit hindi isara, okay lang. Kasi wala namang binabayaran sa tubig dito. At dahil nga outdoors tayo palagi, napakaliit ng chance na makahanap tayo ng mga public bathroom. Buti na lang at may mga ganitong lugar na pwede nating liguan. Ayan, dito tayo maliligo. Pero malalim to. Napakalamig. Napakalamig. Oh, aray, grabe naman. Ang pagligo daw sa malamig na tubig na bigla-bigla ay nagpo-produce daw yan ng happy hormones. Basta nakakaramdam ka ng happiness kapag ikaw ay lumulublob sa malamig na tubig. Pero tulad nga ng paalala ko palagi, no? Wala namang problema kapag lulublob kayo sa malamig na tubig pag hindi kayo galing sa initan. All good lang yan. Pero kung galing kayo sa mainit, basahin nyo unti-unti ang inyong katawan. Oh my God! Okay, nasa ano na tayo ngayon? Mismong sentro na tayo ngayon ng Claveria o yung tinatawag natin na parang poblasyon, 'di ba? Merong sa bawat lugar meron talaga yung pinaka-sentro. Ayan, at least, 'di ba? At tayo ngayon na imbitahan na dito daw tayo mag-lunch. So, ang lunch namin ngayon ay sagot nila. Maraming salamat po sa mag-asawa. Ma'am, thank you po ah. Habang nagla-lunch tayo dito, ay ito na rin yung time na makapag-spend time tayo sa kanila. Clarky Claveria. Makapagkwentuhan ng mahaba, makaban sa natin sila ng matagal. Kasi sila ito yung mga sumusuporta sa atin ng matatagal na ng panahon na ang relasyon lang talaga natin ay through internet. So, ang realidad na kilala nila si Boy P pero hindi ko sila kilala. Pero ito na yung pagkakataon na talagang magkakailanlan talaga kami both ways, di ba? Kilala ko sila, kilala nila si Boy P at nagkaroon kami ng mahabang oras para magkwentuhan. Hindi lang ba about internet ba? Tungkol sa buhay, mga ganyan, di ba? Mas masarap yun. Pagkatapos kumain, dito na rin tayo magpapalipas ng gabi sa Claveria para hindi naman pagod-pagod at puro driving lang ang mangyayari sa atin maghapon. Ang bilis naman ng mga pangyayari, naligo na agad. Lalabas ko yung balahibo niya eh. Uy, Ba- sorry. Baka ngayon lang siya nakaranas ng ligo, no? Uy, naman talaga naman yan. Okay, panibagong destinasyon, bagong tutulugan, bagong aalagaan, bagong iiwan. Putulan ng kuko yan. I'm here, baby boy. Meron na naman tayong papasayahin at papalungkutin pag tayo umalis. Okay, time check tayo. Mag-alas 4 ng hapon. Ayan. At meron tayong bisita dito straight from Butuan. Dito ko na napatunayan na ang Mindanao merong magnet, bro eh. Nagmamagnet yan ng mga Taga-Luzon. Oo nga, no? Minamagnet ka na, di ba? Ako, matagal na, kaso hindi pa nangyayari. Trivia pa ako sa'yo. Oo. Alam mo ba itong lupang kinatitirigan natin, di ba napakalaki nito? Oo. Malaki-malaki to. Oo. Yung may-ari nito is from Batangas. From Batangas. So, dayo rin lang siya dito. Dayo. Tapos, Tinuloy. yung dumayo sa atin dito, Dayo rin. from Laguna. Oh, kahirap-hirap niya tayong hanapin. Kasi nga, hindi magpang-aambot yung mga landas natin. Di ba naikwento ko sa inyo na merong gusto mag-sponsor ng sticker sa atin from Butuan. So, habang kausap namin siya, palayo kami ng palayo sa Butuan. Eh, alam naman natin pare-parehong busy. So, ganun-ganun pa man. To make the long story short, nagkataon na nagkalapit na ng 2 oras yung mga lokasyon namin. Bro, anong name mo nga ulit, bro? Si JR. Si JR. Yeah, nice meeting you, bro. At si JR ay hindi taga
Butuan talaga, taga Valenzuela. Valenzuela at ang kanyang misis na doon ka chika ni Presh ay taga Laguna. Bro, sa tingin mo bro, dadating ang panahon na taga Mindanao din tayo talaga. Oo naman. No? Kasi nga pa ang ganda naman. Tayo na lang yung mag-attract, ayaw ni Presh magpa-attract. Ayaw niya. Hindi, ayaw niya pa kasi alam mo naman, ano siya sa looking forward pa. Siyempre nga naman may ongoing project sila. Oo nga pala. No? Pag natapos yung Alitap-Tap Base Camp, which is gagawin na yan, ay iiwan na namin yun. Tapos ipaparaffle namin yun. Laguna, Decals, Butuan branch. Ginawa niya tayo na napakadaming stickers dito, parang 1,000 pieces. 1,000 1,000 pieces! Sigurado ang plano kasi talaga natin para buong Mindanao mapagbigyan. Oo. And then pag nagkulang, magre-reprint tayo. Nung time na yun, talagang kulang talaga sa hindi tayo magtagpo eh. Oo nga, hindi nga tayo magtagpo talaga. So, ayun, lugi yung iba no, na hindi nakatanggap ng sticker sa akin. Oo, saka na lang, sakang ikot na lang. So kapag nagkita na tayo, may mabibigyan ko kayo ng stickers na. No, courtesy of Laguna Decals Butuan all-weather sticker. So maraming salamat bro ha. Ito yung native na Bisayang manok. Puro banding lang kasi hindi natin alam kung kailan ulit kami magkikita. Tsaka syempre yung mga ganitong pagkakataon ay ibibigay natin to sa kanila. Matatagal na sila mga first timer, alam nyo ba? Parang mga panahon na nasa ABS-CBN pa yata ako o panahon pa ni Korak. Ganong katagal. O tara bro, dili maulaw. Mahal sa kaupo. Upo kayo kahit saan. Upo kayo dito, sir. Upo kayo dito, sir. Maraming salamat po ah. Masaya kami na nagkasama-sama tayo. May CCTV doon no? Alright bro. Maraming salamat bro Anthony sa pagtanggap sa amin dito sa Claveria. At maraming salamat sa mga food, sa pagpapatuloy sa amin sa inyong bahay. At magkita-kita tayo sa susunod no? Balik kayo, balik. Babalik po. Kay Miss May, maraming salamat po ma'am. Problem, sir. Maraming Ingat kayo. salamat po. Sige po. Bro, thank you ah. Mula dito sa Claveria, tutulak naman tayo ngayon pabalik ng Valencia, Bukidnon. Okay, babalik na tayo ngayon ng Valencia City. O basta bro, nawala kasi siya sa ad stop ko eh. Hindi ako nakadikit kay Cam para may internet. Ano na lang bro, sabihan nyo na lang ako pag na, malapit na. 2 oras pa naman. Kwento. Touchdown Impasugong, Bukidnon. Dumaan lang muna tayo dito saglit sa tinatawag na Cedar. Parang sarado. Parang sarado bro. Tutuloy tayo dito sa falls, Airtaulan, Rain or Shine. Alamin muna natin bro kasi parang ito yata yung... Wait lang, magtatanong na lang tayo. Okay, welcome to Cedar. Napakaganda oh. Grabe no? Napakagandang lugar mga first timers no? Oh. Ang nagturo lang dito sa atin ay ang mga taga dito din. Malalaman natin kung pwede bang liguan yung falls kasi meron daw malaking falls dyan sa loob ngayon. Malalaman natin kung ang sasakyan ba ay makapag-park sa tapat mismo ng falls o magpa-park ba tayo para merong lakarin papunta sa falls. Malalaman. Hindi natin alam kung ano to mga puno na to, pero huhulaan ko rubber tree. Malabong falcata tree yan kasi alam natin ang falcata tree. Yung rubber tree, medyo lito pa tayo kung ano bang itsura, pero sige, sasabihin natin rubber tree ito. Tapos hingi tayo ng patunay sa mga taga dito kung rubber tree nga ba yan. Parang hindi siya rubber tree. Ang tawag sa punong yan ay... hindi ko alam. Ilagay nyo yung tamang sagot sa comment section. Bukidnon. Decidido na sana kaming puntahan ng Talon. Para kang prinsesang nakaupo sa kalabasa. Siyempre. Kung sakali man mag-decide ka mamaya mag-brief ka, dito ka banda ha? Ah, dito? Ayun o. Kasi dito briefing area. May brief ka? Wala?
Punta ka doon. Briefing area. Ha? So bro, hindi daw tayo makakapunta. Close daw. Sayang. Nagkataon na ganito yung panahon, maliban sa isang oras yung trekking natin papunta dun sa falls, plus isang oras naman pabalik, plus yung oras na sana narinig nyo kasi ang lakas ng ulan sobra. Grabe, ang lakas! Ay aabot tayo na mahigit 2 oras. Game naman sana kami, kaso hindi na nila pinapayagan na makapunta tayo doon kasi nga umuulan at syempre falls yun, baka magkaroon ng biglang pagparagasan ng tubig galing sa bundok. Kumain na sila eh. Better luck next time. Isa lang ang take ko sa mga ganitong pangyayari. Kung hindi natutuloy, di babalikan o binibigyan tayo ng dahilan para balikan ang isang lugar. At narating na nga natin muli ang Valencia City. Tabi. Idol! Sticker! Tara, eto. Pwede ba picture? Tara. Uy, sa picture. Subscriber. Labas tayo. Ingat kayo ah! Salamat. Ingat! Ingat. Ingat kayo! Valencia na tayo. Suba. Ikaw nagluto niyan, bro? Yes, bro. Si mama nung specialty na luto. Ano pala, kain lang. Kinabukasan dito sa Valencia, Bukidnon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na balikan at ramdamin ng dating boy first time na nagsisimula pa lang. Samahan niyo muna ako magmotor. Welcome to Hilltop Camp Bar. Sayang. Makita ko sa taas, napakaganda ng lugar, kaso sarado. Masyado itong maaga akong umalis ngayon. Tayo ngayon ay magmumotor gamit ang motor ng ating kaibigan. Maraming salamat, Dave, sa pagpapahiram ng iyong scooter para ako ay magkaroon ng chance para mag-ikot-ikot dito sa Valencia, Bukidnon. Bukidnon! Tuwang-tuwa ba ako? Ang saya ko ba? Para akong nakawala sa hawla. I mean, syempre, camper van yung dala natin. Nasa loob tayo ng sasakyan. At ngayon, mag-iikot-ikot tayo ng Valencia, Bukidnon ng nakamotor. Sarap ng pakiramdam. Hoy, kiniban. May mga lugar lang na gusto kong balikan na napunta natin dati nung unang apa ko dito sa Mindanao. At masasabi ko na it's nice to be back dito sa Bukidnon. Nasa gitna tayo ng isang napakalawak na lupain dito sa Bukidnon. Nasa Valencia City tayo, pero yung city kasi part lang yan ng buong Valencia eh. Hindi naman siya kalakihan na syudad, pero kapag ikaw ay lumabas sa outskirts ng mismong city, napakadami yung mga first timers na pwedeng pasyalan dito sa Valencia, Bukidnon. Okay, maikling kwento muna kung paano ba ako napunta sa ganito katinding pagkahibang sa pagta-travel. 4 years ago o 5 years ago, hindi ko na matandaan, kasama ko si Becoming Filipino dito sa Bukidnon. Yun ang unang apa ko dito sa Mindanao. At CDO ang una kong naapakang probinsya dito sa buong Mindanao. Kasama ko nung si Becoming Filipino at gumawa kami ng ruta ng biyahe namin. Kumbaga, ito yung pinaka first time ko as a traveler na pasasabak sa isang matinding moto adventure around Mindanao. Tuloy-tuloy na biyahe for 7 days, adventure sa araw, sa gabi, edit, tulog, kinabukasan, upload, ganun ulit. Nagigising kami ng bago pa busilak yung araw. To cut the long story short, doon ako nahasa. Doon ko nakuha yung grind sa aking kaibigan na si Kulas, na habang nagta-travel, nag-e-edit at nag-upload. Kaya ako ganito. Impluwensya ng isang Becoming Filipino.
At ako ay natutuwa kasi kung alam nyo lang yung kagalakan ng aking puso, mga first timers na babalik sa Bukidnon, kasi nung bumiyahe kami dito ay nag-focus kami sa Bukidnon. Hindi na first time ang Bukidnon sa akin puntahan, pero gusto kong balikan, gusto kong mag-ikot-ikot, gusto kong makita yung mga lugar na pinuntahan namin dati nung ako ay nagsisimula pa. Mahibang sa ganitong klaseng pagta-travel ba kung tawagin. So meron tayo isang babalik na lugar. May babalikan tayo. Sa bawat yugto ng ating pag-unlad, dapat lang na marunong tayong huminto at magmuni-muni. Pwede natin balikan at sulyapan kung saan tayo nagsimula. O paano tayo nagsimula? Yung hihinto ka lang tapos iisipin mo na sino ba tayo? Bago natin marating kung sino tayo ngayon. Isang napakalawak na lupain na taniman ng mga mais, saging, at kung ano-ano pa. Pinya. Kung may imagine na dadaan ulit ako sa kalagitnaan ng mga ganitong klaseng farm. Matagal na panahon na yun. Ngayon meron tayong babalikan. Gusto ko lang makita kung ano na yung itsura ngayon nun. Napuntahan na namin natin yun, pero babalikan natin. Gusto ko ramdamin ngayon ang Bukidnon. Gusto ko ramdamin ang Valencia. Gusto ko ramdamin yung pagmumotor. Gusto kong balikan at maramdaman ko kung sino ako dati. Yung boy first time na nagta-travel ng nakamotor. When I think of every time you let me down, I start to Ang amoy ng lugar na ilang taon na ang nakalipas, yun pa rin ang amoy ng lugar na to. Amoy marang. It don't even matter now. I wanna leave it all behind. It's all or nothing now. But each time I talk to you, I wanna crawl out of my skin with nowhere left to go. I am going crazy, feeling sorry for myself. I'm standing naked. Will I ever see the end? Tara. So, ang laki na ng pinagbago ng lugar. Hindi tulad ng pinanggalingan natin dati. Syempre, parang 4 o 5 taon na nakalipas nun. Ang dami ng mga ganito ba? Mga kainan. Hello po. Tapos meron ng ganito. Dati, nung napuntahan natin ito, wala talagang mga ganito ba. Parang bumaba lang talaga kami ng normal na baba lang sa isang lugar. Morning! Magkano po ang entrance po? 100 po yung entrance, sir. Parang dati, mga 5 years ago, parang 20 pesos lang yata ang entrance namin noon dito, Nicolas. Oh, no, Di- sir. Ah, 20 pesos. Then, pag napalit ni doktor po, sir, anong analo kuan sa bali 50 pesos na yung entrance. Oo, tapos ngayon 100 na. Pagkatapos, increase naman sila, sir, ng 85. Oo, Pagkatapos, ngayon, 100 na, sir. 100 na ngayon. Ganon talaga. Pwede naman magpalipad ng drone, no? Oo, Sa- pwede, ano, sir. no? Nag-book lang muna tayo dito, sir. Okay. Welcome to po. Okay. Kung pwede lang forever na yan dyan, yung mga ganyan. Okay, wait. Ang laki ng pinagbago ng lugar. Hindi ganito to dati. Okay mga first timers, welcome back dito sa Lake Apo. Hindi ito isang ordinaryong lawa. Ang Lake Apo ay isang crater lake o lawang nabuo mula sa bunganga ng isang natutulog na bulkan.
May lawak itong tinatayang 24 na hektarya at lalim na umaabot sa 85 talampakan. Dahil sa alaga ng komunidad, pinarangalan ito noong dekada 90 bilang cleanest inland body of water sa buong Northern Mindanao. Modernized na talaga siya. Nung pinuntahan namin ito, parang sadyang, alam mo yun, yung parang sa isang bayan na mayroong lake na very local vibe lang, na hindi pinupuntahan ng halos ng mga turista, ni hindi rin siya pinupuntahan gaano ng mga ano ba, ng mga lokal. Kasi parang isang lake lang siya, na lake lang. Ganun siya dati. Pero ngayon, ang laki na ng pinagbago. Pero hanapin ko lang yung spot kung saan kami dati. Ang alam ko, doon yun. Ay no, ang daming mga turista. Oh. Napakabilis ng panahon. Aray ko. Kung matatandaan ko, ito yung spot namin dati. Grabe, mga buildings talaga. Ang lalaki talaga ng mga buildings dito. Sobrang modernized na. Ito yung spot namin dati. Wala pang sementong ganyan. Ito yan. Parang balik tanaw ba? Yung mga panahon na tayo nagsisimula pa lang. O kung sakali mamapadpad sa lalawigan ng Bukidnon, huwag mong palalagpasin ang karanasang hatid ng lugar na ito. Tuklasin ang katahimikan, lasapin ang sariwang hangin, at mamangha sa natural na yaman ng Lake Apo. Pero tahimik pa rin. Oh. Same mood, same aura. Naging modernized lang, pero still yung ganda ng Lake Apo. Ganun na ganun pa rin. Okay? Next destination tayo. Okay, diretso pa tayo. Kasi ito yung mga pinuntahan ko dati nung naghanap ako ng yung marang. Baka may mga bentahan din dyan ng mga, baka may pilihan ng mga marang dyan sa una, ng hindi dun sa medyo commercial area, sa mga lokal-lokal ba. Naalala ko pa rin yung itsura ni tatay, yung kausap ko noon nung ako ay first time na kumain ng marang. Pero matanda na si tatay noon. Hindi ko alam kung nag-exist pa siya sa mundo. Sinubukan ko na mahanapin kung saan ako kumain ng marang noon at kung saan yung bahay ni tatay. Pero dahil nga iba na ang itsura ng lugar, hindi ko na matandaan. Ito. Nay, tagpila ang marang. Tag-20? O sige, ito lang po. Titikman ko lang ulit. At nagkataon pa na yung helmet na nagamit ngayon is SEC. Yung ginagamit kong helmet dati nung ako'y nag-ikot at nagpunta dito, SEC din na kulay army green. Pagkakataon nga naman. Ilang taon na nakalipas nung parang ganitong scenario din yun. Parang ganito rin. Grabe, parang nagpa-flashback lahat sa akin ng mga pinagagawa ko dati dito. Ito ay marang. Hindi mukha siyang durian, pero hindi siya durian. Saan po ba nakuha ninyo to? Sa tanim nyo rin? Tanim nyo lang? Sa mga curious ko anong lasa ng marang, ano siya? Milky. Lasang matamis na maasim na lasang gatas. Pero parang kaya kong ubusin. Parang sa lahat ng marang na natikman ko, ito yung hindi ako napapangiwi. Parang ito yung pinaka-perfect nanay na pagkahinog, no? Saktong-saktong, ano ba yung Bisaya ang hinog? Hinog din? Sakto. Saktong-sakto. At dito palang pinakaunang beses na nakatikim ako ng durian. At habang nangyayari ang senaryong ito, lipad ang isipan ko. Nai-imagine ko si tatay yung kausap ko noon, na para bang siya yung kasama ko. May tabang, may tamis, may aslom. Medyo aslom. Medyo aslom. Ito, tamis, may konting aslom. Tanaw sa malayo ang isang bundok na maliit lang. Curious ako dyan at pupuntahan natin yan.
kailangan muna natin bumalik ulit sa sentro ng Valencia City para tuntunin ang lokasyon kung saan matatagpuan ang maliit na bundok. Marang ulit, marang. Hele-helerang mga iba't ibang klaseng prutas na meron ng Bukidnon. Pero hindi yan ang pinunta natin dito, kundi ito. In fairness sa NMAX, no, komportable siya i-drive. Matagtag lang. Pero ba talaga yung NMAX? Kasi ngayon lang ako nakakapag-drive ng NMAX talaga eh. Okay, welcome back to Bukidnon Dairy mga first timers. Ilang beses tayong nakapunta dito. Ilang beses na rin kumulo ang tiyan natin dito. Lumala ako dito para mag-take out para kay Prisha kasi nagbilin siya na bumili daw ako ng gatas tsaka yogurt dito. Pasok tayo. It's hindi natin ilalagay ang ating totoong pangalan. Screen name lang natin. First. Hello po. Bibili lang po ako ng ng fresh milk tsaka yogurt. Ito, gaano katagal ang buhay? 3 hours ito. O sige. Kukuha ko na yung isa nito. Tsaka yung yogurt. Yung ba yung yogurt doon? Ano bang best dyan? Best seller madalas? Kani or kani? Ito or ito, no? Kani or kani? Kani. Ayan. Kani. Yung maliit lang. Hindi kakabalo. Nakakaintindi po ako ng Bisaya konti. Oh, huwag kayo magtatagalog, ako magbibisaya. Kabalo ko. Gamay. Mga OJT pala yung mga nagkaano dito. Saang school po ulit kayo? Sir, daming pesa. 400 University. Ayun. Okay. Thank you po. Sir, thank you po. Alright. Meron na tayong fresh milk, yogurt, at sa aking experience ay habang tayo ay nagmumotor-motor dito ay hindi ko muna iinumin to dahil mahirap na. Ano tayo lactose intolerance ako kapag umiinom ako ng gatas na pure gatas yung walang halo ba sumasabog yung aking tiyan. Ano talaga extreme, sumasabog literal kasi nung unang punta ko dito hindi ko alam kung pinagtripan ba ako ni Kulas. Inumin ko daw yan, mga wala pang isang oras sabog ako. Pero okay lang kasi nagdala din ako mga kaibigan dito kung anong ginawa sa akin ni Kulas ginawa ko rin sa kanila. Pinasabog ko rin yung mga tiyan nila, di ba? Pero ngayon natuto na, no? Kapag pala uminom kayo ng gatas dito, pag inumin nyo na, right after, inom kayo tubig para hindi kayo sumabog. Inom kayo tubig Kung ikaw nga naman ay pinagbigyan ng pagkakataon, no? Sir! Good morning, sir. Kasama ko ngayon si Boy, first time. Vlog Matagal niya. ako nakasubaybay sa'yo, almost mga 3 years na ako nakapalo sa'yo, sir At Talaga saka ba? nakasubscribe din sa'yo. Oh. Hindi ko arkalain, sir, na nandito ka ngayon. Oo nga. Nagtanong pa naman ako sa kanya kung pwede bang akyatin yung Musuan Peak. Yung bundok na yan, actually mamaya natin pag-uusapan yan, bro. Maraming salamat. Thank you, At bro. nagtagpo tayo. Sa kanya ako nagtatanong kanina tungkol dun. Pero bawal na dyan kasi, sir Ang bawal talaga. Saan ba ang daan dito? Doon sa kabila. Oh. Kung makita mo may gate. Oo. Ano nga bro ang name mo sa ano? Sir, saan ako ikuha ni sir? Sticker. Oh. Wala tag sa ta. Ako ang walang sticker kasi sticker ko naiwan ko. Sayang. Zords Historical Adventure, isa rin siyang shoutout Ivo, munti ka na. Hindi ko dala yung helmet ko Isa rin siyang content creator, mga first timers dito sa Bukidnon. Pero ang kanyang mga vlogs is about history. Nice meeting you, bro. Nice meeting you talaga. So yung plano natin na akyatin ang Mount Musuan, bro, no? Oo. Ay Kalayo. Mount Kalayo dati. Kasi maganda kasi ang kwento niyang bundok na yan. Kasi alam nyo ba na ang bundok na yan ay hindi na yan basta bundok o tinatawag na Musuan Peak o Mount Kalayo. Hindi siya halata pero isa siyang aktibong bulkan.
Bawal na daw akitin ang Muswan Peak. Pero bakit hindi natin subukan? Pero tatry natin magpaalam muna. Baka payagan naman tayo kahit kalahati lang ba ng Muswan Peak. Kasi hindi alam ng karamihan na vulkan yan. Di ba, pag tayo, kahit ako nga ilang beses na ako pumunta ng Valencia, lagi ko nakikita yun, hindi ko naman alam na vulkan. Kasi yung Muswan Peak na yan, o yung tinatawag na Mount Calayo, noon Mount Calayo yan, yung Muswan Peak na ngayon. Yan yung vulkan na walang crater, pero pumutok na daw dati yan. Sana payagan tayo, no? Malalaman natin. Tignan natin. Hindi ko naman sinasabi mga first timers na aakitin natin yung Muswan Peak o yung Mount Calayo kasi hindi siya po pwedeng akityatin ng motor hanggang dulo, no? Pero pag bumotor tayo paakyat, kung hanggang saan lang po pwede. Kasi ang paakyat doon ay parang nasa 1 oras yata at medyo mabato po talaga. At ang inaalala natin ay pabagsak ang ulan. So for our safety na lang, sumunod na lang tayo sa payo sa atin. At huwag kayong mag-alala, may explain ko naman sa inyo na maayos itong lugar na to. Okay, bago tayo umakyat, kasi parang stations by stations yan pa hanggang sa pinakadulo. Na-surprise na ako nang sinabi sa akin ng kaibigan ko na ang Muswan Peak ay isa palang bulkan dito sa mismong Valencia City. Mga 5 animals na makikita natin sa pag-akyat or dito mismo sa bundok ng Muswan. Okay, pasukin na natin. Aakyat tayo sa isang bulkan na wala naman tayong kasiguraduhan kung mararating natin ang pinakataas. Susubukan lang natin. Naambon-ambon na kasi. Pero ito try natin. Why not, di ba? Kung hanggang saan lang. Masabi lang ba natin na kahit pa paano naakyat natin yung Muswan Peak. Challenging nga yung daan. Wait. Pambira, 1 bar na lang pala ako. Akit pa ako ng bundok. Sige, tignan natin. Bro Dave, huwag kang mag-alala at maingat ako sa motor. Iingatan ko yung motor mo kahit iaakit ko to ng Muswan. Ang Muswan Peak o kilala rin bilang Mount Calayo o Fire Mountain kung tawagin ay isang aktibong bulkan na matatagpuan dito sa Maramag, Bukidnon na ilang kilometro lamang ang layo sa timog ng Valencia City. So magkatabi lang sila. Okay, first station. May mga stations daw na madadaanan hanggang sa marating sana natin yung taas. Pero hindi natin yun magagawa kasi nga hindi po pwede. So parang hanggang sa 5th station lang tayo pa pwedeng pumunta. Sumabog na ang bulkan na ito noong 1886 hanggang 1887. Bagamat mukha lang itong payapang burol na may taas na 646 na metro, nananatili itong binabantayan na PHIVOLCS. Dahil sa taglay nitong init at sulfuric activity o yung tinatawag na paglabas ng asupre at singaw. Ay wala. Hindi, negative tayo makakaakit. Hanggang 2nd station lang tayo mga first timers. Oh. Hindi pa pwede. Palala ng palala yung kalsada. Kung tayo lang ang nagmamayari ng motor, pipilitin ko to. Yung kanyang daan, kahit na mabato-bato, kahit na 45 minutes, kaya natin sana yan. Marating lang natin yung pinakatuktok. Kaso, sa ganyang kondisyon, hindi yan pwede sa motor kasi palala ng palala. Yung ganyang daan, negative yung ganyang klaseng kalsada. Hindi ko pa naman motor to, so hindi ko gagawin sa motor to na hindi akin. Kung akin to, dadaan ko dyan, pero hindi akin eh. At kung lalakarin ko man, malamang mapapagalitan ako kapag pinush ko yun kasi binilinan ako na hindi pa pwedeng umakyat sa taas kasi uulan at baka kumapano tayo o maganda dulas-dulas pa tayo pababa, no? So negative. Sayang. Alam mo, ikukwento ko sa inyo na maayos to. Pero kahit sino ay pwedeng umakyat ng Muswan Peak, lalo na kapag maraming kasama at maganda ang panahon. Wala naman kayong dapat ipag-alala kasi
Kalmado at ito na ang paboritong destinasyon ng mga hikers dahil sa nakakahumaling na view sa tuktok. Isang magandang paalala na sa likod ng kapayapaan ngayon, merong nagbabagang kasaysayan. Nakarating ka na ba dito? Kinabukasan, aabante na ulit tayo papunta ulit ng Davao del Sur. Pabalik man tayo sa mga pinanggalingan pero marami tayong dadaanan. Isa na doon ang tinatawag na pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. Dito yan sa Maramag Bukidnon. Yun, magandang umaga sa inyong lahat mga first timers. Sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, tulad ng mga nakaraang ginagawa natin, ay mamamalengke tayo ngayon dito sa Maramag Wet Market. At hindi lang basta wet market mga first timers, dahil 6 years ago ay nandito tayo, kasama ko nun si Kulas, at binisita natin itong palengke na to na nung mga time na yun ay pinansagan siya na pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. Ngayon titignan natin kung ganun pa rin pa kalinis itong palengke na to. At isasabihin na rin natin yung pamamalengke natin kasi ilang araw ang lumipas na puro tayo kain sa labas, di ba? May mga kaibigan tayo na mga nag-i-invite sa atin. So ngayon, back on track tayo, mamamalengke tayo dahil aabante na naman tayo sa ating panibagong destinasyon. O tara na at magpagulong-gulong. So ayun, sa pag-iikot natin sa Pilipinas, hindi natin dadaanan ng pinakamalinis, anila na palengke sa buong Pilipinas. At galing tayo dito sa Dry Goods Building 1 at patungo tayo dito, talaga yan magkakaalaman sa wet market kung gaano kalinis, kasi ito yung pinakamahirap i-maintain dahil nga sa mga malalansa at mga fresh na karne at isda. Yun. Maraming salamat kay Cam. Hindi ko na kailangan magsalita. O dali. Ito. Oh, gulong-gulong na. Natin yung malinis, pero mukhang malinis naman talaga. Kaya bro, pwede ka umigat dito. Oh. Ang sarap no. Humiga na ako dyan dati. Ayaw ko nang humiga ulit. Ayan, ganyan yung mga taga Maynila. Ganyan. Malinis bro. Ganyan. Talaga malinis eh. Oh. Gulong-gulong ha bro, gulong-gulong. Yung gulong-gulong. Pag ganun. Ayan. Malinis bro. Malinis. Yun lang ang problema sa aming mga taga Maynila, mga oto-oto. Bukog baboy. Ano po ibig sabihin ng bukog? Buto. Ah, buto. At least meron tayo natututunan kahit mga paisa-isang word ng iba't ibang lugar na pinupuntahan natin. Bukog. Baka inaantok ka, humiga ka na. Inaantok ako pero malinis siya. Ano po, galing po kaming Luzon. Favorite kayo, no? Naglulup po kami, nag-iikot. Hi, this is Yans. Ay, nagbo-vlog din po ba kayo? Ay, hindi. Sanay lang kayo sa ano. Marami kasi nagbo-vlog dito sa lugar na to. Bro, kay Cam, palika, bibigyan kita ng trivia. Alam mo ba na ang mga isda dito sa tindahan na to ay fresh yan. Pero may mga pila yung mga yan. Ha? Bakit nagkaroon ng pilay? Madalas madapa ang mga isda. Alam mo kung bakit? Benta ba? Bakit? Ang kukit ng mga isda no dilaw. Paano? Pampano po yan? Yes, sir. Eh bakit dilaw? Sir, basta bagong dating. Pero pag, actually, hindi kasi frozen sa amin dito, ice lang. Ah, ice lang. Tsaka tubig. Okay. Pag may stock na siya, medyo light na dahil. So ang pampano po ay kulay dilaw talaga? Bakit namumuti? Pag ano sir, pag kanang ice na lang at saka yung tubig, i-mix mo, hindi kasi frozen. So hindi may stay yung kanyang Kulay? natural na kulay. Ah, yung may natutunan tayo. Trivia, maraming salamat po. Sige sir. Maghihipot tayo ngayon. Yan. Maiba naman. Kaya napapanatiling malinis ang palengke dahil tulad ni Kuya na bawat oras, ano ba yan, minuto pa ba may nagwawalis? O anytime kung sinong gusto magwalis? Automatic wawalisin. Kaya palaging malinis. Actually hindi ko first time dito. Pangalawa na to at ganun pa rin, malinis pa rin. O tara, hanggat nasa Mindanao tayo, durian tayo everyday. 60 pesos lang! Durian, bumili na kayo! Durian! Bili ka na, kahit ayaw mo ng durian. Ito lang ang kilo? Oh, ilan sa'yo sir? 5? Sige, 10. Parang hindi na yata kasya to dito.
Ang hirap naman. Hey bro. Uy, ang daming choices. Stop over muna tayo. Brunch. Magiging mahaba ang biyahe kasi natin ngayon. Kailangan busog tayo. Oh, malat na. Malas nga. Should break on the map of my mistakes. I'm here if you need me. This is waiting there for you. I'm waiting there for you. One love. Ito. Parang bagay sa'yo to, bro, Ili. Yung mga ganito, bro. 40 lang, sir. 40 Oh. pesos po. 240. Ikaw dinadala mo na naman yung taga Maynila mo dito, ha? Pwede tumawad po. Ano na yan siya, sir? Nakatawad na yan siya. Like, to 50 yan siya, tapos to 40 na lang. Pwede ba 200 na lang siya? Ay, Grabe talaga mga taga Maynila, no? Grabe, no? Grabe mga taga Maynila, no? Sabihin mo, te, grabe naman mga taga Maynila. grabe naman taga Manila, kuripot. Ayan. Mahilig tumawad. Nature ng mga Pinoy yan, eh. Joke lang naman ni ate yan. Naghahanap ako ng sticker talaga, eh. Sticker talaga hanap ko. Hindi, puro rep magnet, no? Wala sticker, no? Wala po. Sige po. Salamat. Hindi kasi dati nung pumunta ako dito, bumili na ako ng mga ganyan, eh. Marami nang nakadikit na mga ganyan sa Litatok Base Camp. Dreamcatcher. Okay, bago natin tuluyan na iwan pansamantala ang Bukidnon kasi boundary nito mga first timers ng Bukidnon at Davao del Norte. Papasok na ulit tayo ng Davao del Norte ulit. Isang tanaw sa napakaganda at napakalawak na lupain ng Bukidnon. Kitang-kita natin ang buong lupain ng Bukidnon. At sa loob ng 2 linggong mahigit 2 linggo, tayo ay patawid-tawid kung saan dyan sa mga kabundukan na yan. At hindi sapat mga first timers ang 2 linggo para ikutin ang buong Bukidnon. So medyo nakakaramdam ako ng bitin, pero okay lang yun kasi babalik pa rin naman tayo ng Bukidnon at hindi natin po pwedeng ubusin yan. Siyempre matatagalan tayo kahit siguro 1 taon dyan. Hindi natin mauubos, pasyalan at i-feature at pakita sa inyo kung ano meron ng Bukidnon. Siyempre kami ay may mga pamilya kami dapat uwian. Tapos si Kaycam, yung baby niya college na pag uwi, so hindi naman hindi naman namin hayaan ganun. Pero siyempre tayo naman ay nagta-travel naman talaga, yun naman talaga ang buhay natin. Kaya pansamantalang iiwan muna natin, isasara muna natin ang ating mga episodes dito sa Bukidnon. At pagdating ng panahon, di ko masasabi kung kailan, pwedeng sa susunod na taon or sa mga susunod na buwan ay babalik tayo dito. Iikot at iikot tayo ng Pilipinas. Unlimited, no? Hindi dito yan nagtatapos. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakadaupang palad namin dito sa Bukidnon, sa mga nakilala namin at mga naging bago naming mga kaibigan, yung mga kumukup sa amin, nakasama namin, nakabanding namin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat Bukidnon. Sa kagustuhan makita ang sitwasyon na kung saan ang epicenter ng pinakamalakas na lindol dito sa Mindanao, pinuntahan namin ang bayan ng Glan, dito sa probinsya ng Sarangani. Bago tayo pumunta sa mismong sentro ng Glan, meron tayong isang nadaanan dito na napakaliit lang na komunidad. Pero sobrang devastated nung lindol. At dito tumambad sa amin ang malagim na sinapit ng mga taga-Glan Sarangani. Biak-biak na mga lupa at kinain ang mga bahay. Sira-sira mga kalsada, malalaking mga bato na gumulong sa mga kabahayan. Putol na mga tulay, nagsibagsakan ng mga malalaking mga buildings. At ang matinding trauma na naidulot sa mga nakatira dito. Talaga, parang masira na ang mundo namin. Lakas ng ulan. Kasabay ng pagbuhos ng napakalakas ng ulan, lumindol habang tulog kami at paggising namin, lahat kami hindi na makadaan. Baratong road doon sa may Glan, yung arko. Savior!
Bray, hindi daw yan, Bray, passable. Nakakadaan? Hindi. Wala din. Magandyan yung ano? Lupa. Oh my God. Balik. At ito ang mapapanood nyo sa next episode.